magandang gabi po. Hayaan niyo po akong magpasalamat muna sapagkat dito po sa lugar na ito ng Southern Leyte, ako po ay naging number 1. Grabe! 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 Akin pong naaalala at alam ko pong naaalala na rin po nung dumating po ang malaking pagsubok dito sa lugar na to. Dito po ako nagpasko at bagong taon sa inyo. Marami pong nagsasabi, ay hindi, Muslim naman yan, walang Pasko, walang bagong taon dyan, kaya wala sa kanya yan. Alam niyo po, ako po yung Muslim, pero yung asawa ko po, isa lang po asawa ko ha. Kung ano man po yung mga nakalipas ko, nakalipas na po yun. Good boy na po ako. Isipin niyo po, ang aking pong asawa ay hindi po Muslim. Katoliko po siya. At ang Pasko at ang bagong taon sa kanya ay napakahalaga. Pero, noong panahon po na kayo ay dumadaan sa napakatinding pagsubok, pinabayaan po niya akong pumunta dito at makasama kayo ng Pasko at bagong taon. Mabigat po yun sa pamilya namin. Pero ginawa ko po, hindi po dahil politiko po ako, ginawa ko po yun dahil Pilipino ako at mahal ko ang kababayan ko. At yan po ang hihilingin ko sa inyong lahat, mga mahal kong kababayan. Hindi lamang po dito sa Southern Leyte, sa lahat po ng nanonood sa ating mga Pilipino, ang aking pong pakiusap sa inyo, ang mamuo at maghari sa ating puso ay pagmamahal sa bayan. Ngayong mga oras na ito, ang ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte ay nakakulong. Ikinulong nila ang anak ng masin. Duterte! 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 Sinasabi po nila na kayong mga PDP lamang, ginawa nyo ng puon ang Mayor Duterte ninyo. My goodness gracious. Ganun po sila kababaw mag-isip. Hindi po nila, bakit hindi nila balikan? Nung panahon po na ang Pangulo ng Pilipinas ay si Rodrigo Roa Duterte, pwede kang maglakad sa kalsada, walang iisipin mga hold up sa'yo. At yung mga pasiga-sigang kanin na pahubad-hubad sa kalsada, wala kang makikitang ganyan. Noong panahon na yun, ang mga dalaga ay nire-respeto ng mga kalalakihan. Hinahalikan ng mga kamay. Ngayon, may kalungkutan. Malaking kalungkutan. Pero lahat po yan, mga mahal kong kababayan, hindi po natin lahat pwedeng sabihin na ang solusyon natin ngayon, ganito ang gawin natin, palitan natin ang gobyerno, magkagulo tayo, magsama-sama tayo. Mga kababayan, ang solusyon po niya sa ngayon ay iboto po ninyo ang Duterte. Dahil pagka tayo po sa oras na ito ay nag-isip na manggulo, baka lang mag-martial law. Gusto niyo ba yun? Lalo po tayong mahihirapan. Kaya po, kapag katulad po kahapon, lumabas ang ating pong sinasaluduhan na anak
ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Pulong, si Congressman Pulong. Kahapon po, paglabas na sa kulungan, siya po'y dumalaw. Dumalaw po siya kay Mayor. Ano pong sabi ni Mayor? Sabihin sa taong bayan na maging mahinahon. Maging mahinahon tayo at dalhin natin sa eleksyon, sa pagboto ninyo, ang gusto nating maging pagbabago. Kaya nakikiusap po ako sa inyo, mga mahal kong kababayan. Hindi naman po ako naging bolero sa inyo. Bago po lang dahil lahat ito, nandito na ako sa lugar ninyo, tumutulong. Salamat po. Aba, dalaga ka ba? Nanonood ba yung misis ko dyan sa live? Hello, babe! May asawa na rin siya. Alam niyo, maraming napapahamak na lalaki dyan sa live eh. Mabalik ako. Nasaan na ba ako? Alam niyo, ang problema ng Pilipinas, natin lahat, problema nating lahat. Ito, matagal ko na po itong sinasabing paulit-ulit. Ang problema po natin, sistema ng gobyerno. Alam ko po, narinig ko po lahat ang talumpati. Bago ko po ituloy pala yung talumpati ko, pwede po bang kumanta muna ako? Kasi nung unang eleksyon, dapat pupunta kami dito. Oo na, nasa airport na po kami, papunta kaya lang may bagyo. Kung naalala niyo po yun, papunta dito. May bagyo, hindi kami nakarating. Kaya lungkot na lungkot ako nun, pambihira naman, doon pa ako hindi nakapunta. Kaya babawi po ako. Ngayon po ako kakanta bago ko isunod yung mga sasabihin ko. Pero sana po, pagpasensyahan nyo na yung boses ko dahil pamangkin ko lang naman si Daniel Padilla. Pinsan ko lang naman si Sasha Padilla. Anak ko lang naman si Kylie Padilla. Mga nagmana lang sa akin yan. Kaya pagpasensyahan nyo po. Ito pong kantang to, ang sabi nila, kaya daw ako nanalo. Dahil kakakanta ko ng Wonderful Tonight. Eh ano magagawa ko kung yan ang alam nyo naman sa mga, alam mo na to, dati na to, babe, mga nakalipas pa. Oo nga po pala, nandito po pala si Nadia Montenegro. Nasaan ba si Nadia Montenegro? Kumaway ka naman, Nadia. Mayang gabi kaninyang tanan. Sa mga kapalo, ako ay gikan sa Tanhay. Ang akong mama, taga-Bais, Istanbul. Mayang gabi, salamat kay ato mo karon din. Ayaw kalimti ha, ang atong 10 senador. Tabang kami kay ilan ilang inyong tabang para mahimo niyang ilang trabaho. Daghang salamat. Girlfriend ko yan, mga bata pa kami. Yan. Chismoso na din ko rito, no? Teka. Ito muna po. Ito pong 10 kandidato natin. Ito po yung ipinagbilin sa atin ng ating mahal na dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Alam niyo po, sinasabi ng mga naninira sa kanya. Hindi, ginagawa lang naman niya ni Mayor. Gusto niyang yung mga kandidato na yan manalo para gumante, para hindi ma-impeach si Sara. Alam niyo po, lahat ng mga dahilan na yun, totoo po yan. Totoo po yan. Merong katotohanan na kapag nanalo yung 10 ay imposible. Imposibleng ma-impeach si Sara. Pero yung mga dahilan na yan, pangalawa lang yan o pangatlo.
ang unang dahilan kung bakit gusto ni Mayor Rodrigo Roa Duterte na manalo yung Duterte, dahil gusto niya yung pagbabagong na umpisahan niya ay maituloy natin sapagkat nagkaroon ng problema ngayon na hadlangan. Kailangan po ninyong maramdaman ulit yung pagbabago na inumpisahan niya. At ang makakapagdala lang po niyan, yung 10 ito, kasama na po ako. Idamay nyo na po ako kasi ako po yung matitira sa Senado, sila po yung tumatakbo. Duterte! Iisa-isahin ko po ang mga pangalan nito. Ito pong mga ito, hindi po ito basta-basta. Tandaan po natin, si Mayor kapag ka namili, ito po yung mga pinipili niyang siguradong may utak at may puso. Hindi po pwedeng puro utak. Kasi pag puro utak ang nangyayari, nauutakan tayo. Pagka puso ang pinagana, nag-iipigan tayo. Abay, napakasarap magmahalan. Hindi ba? Kaya, ito pong mga kandidato na to, teka yung kanta ko, inaantay nyo yun. Pwede na ba? Hello. Yun. Boss, pakiulit kasi maestro. Hello. Boss, pakiulit lang po kasi nawala yung mic. She's wondering what clothes to wear. She moves on her makeup and brushes her hair. Yes, you look wonderful tonight. Nanay, medyo matakas na eh, mga tumulak ng puwet ko, babae ba yun? Nakalimutan ko tuloy yung kanta. You look wonderful tonight. Kailangan kumanta ba tayo isa? Parang wala naman akong kilala eh. Tapos na yan. Boss, the love light in your eyes and all that all alone is this you just don't realize how much I love you.
Kanina kasi puro music, di ko naririnig yung boses ko. Kakanta pa po ako ng isa. Gandahan nyo naman yung -1. Oo, kasi parang gustong ako ang i-minus. Balikan ko po, yung 10. Kakanta pa ako ng isa, please. Ito po, unahin ko po, Attorney Jimmy Bondok. Sino po ba si Attorney Jimmy Bondok? Siya po ay isang artista at singer. Ito pong taong ito ay inilagay sa pwesto ni Rodrigo Roa Duterte, Pangulo ng Pilipinas, sa PAGCOR. At nung siya po ay naupo, siya po ay sinabihan ng ating mahal na Pangulo na mag-aral. Mag-aral ka sapagkat napakaganda na ng puso mo. Dahil wala pong ginawa si Atty. Jimmy Bondok nung nasa PAGCOR siya kung hindi tumulong sa kapwa. Ang PAGCOR po kasi meron niyang budget para tumulong. Nandun na sa tao yun. Kung yung budget na yun, makakarating ba sa tao o makakarating sa bulsa mo? Sa panahon ni Jimmy Bondok, nakarating po sa tao ang pondo na yan. Pinag-aral po yan. Sa loob po ng ilang taon, siya po ay nakatapos ng abogasya. Siya po ay isang attorney. Hindi po yan basta-basta. Isa po yang nagsulok ng kilay. Hindi po para sa sarili niya. Siya po ay nag-aral para maipagtanggol po kayo, madepensahan kayo, at maipaglaban ang karapatan po ninyo. Kaya sana po, huwag niyo pong kalilimutan, kung ang problema ng Pilipinas ay kasing laki na ng bundok, ang kailangan natin si Attorney Jimmy Bondok.